Ang ibig sabihin nito, ang ugat nito ay ang IPIRA. At ang IPIRA ay dapat i-declare na unconstitutional. So yun ang nasa petisyon natin. Kasi nalaman natin na ang bumili pala sa WESEP noong November at December, hindi lang Meralco. Nang diniktahan ng Meralco ang presyo ng kuryente, tumaas ang presyo sa buong WESEP para sa Meralco, pero lahat ng probinsya na bumili sa WESEP noong panahong yon, tumaas din. Pangalawang sinabi namin, ayon sa IPIRA, ang mga generation company, hindi sila public utility. Para silang negosyo. Sabi namin, taxi driver nga dyan, public utility, kung baga tingnan yan eh. How much more kung generation company ka. So yun yung petition namin. Kaya, ang mangyayari dyan, pag magdesisyon ng Korte Suprema panig sa atin, dapat malusaw na itong 4 pesos 15 cents at yung 5 pesos 35 cents. Hindi na dapat ito masingil. Pero dinidemand natin sa ERC, dapat singilin nga yung danyos perwissions. Pangalawa, yung pag-declare na unconstitutional ang IPIRA. Ngayon, meron sa House, meron diyang mga bills na nagpaparipil sa IPIRA, gusto nating ipasa ang isang alternatibo sa ating kuryente. Pero ano ang 7 puntos lang sa IPIRA na gusto nating baguhin? Ang gusto nating gawin sa ngayon, una, dapat ihinto ang pagbenta ng lahat ng assets ng gobyerno. May natira pang assets. Ang assets ng gobyerno na natira, yung Agos Pulangi at iba pang mga power plants, huwag nang ibenta yan, dapat i-rehabilitate na yan. Buhusan niya ng kapital para mas malakas ang kanilang kapasidad. Pangalawa, dapat i-buyback, bilhin muli ang mga binenta ng gobyerno na mga assets niya noon. Kasi nung IPIRA kasi pinagbibenta lahat ng mga assets eh. Dapat i-buyback ng gobyerno yon, kunin yon. At pangatlo, dapat magtayo ng power plant ang gobyerno. Kasi ang kuryente, serbisyong importante yan sa taong bayan. Hindi mo yan sinusugal sa isang pribadong merkado. Kuryente, tubig, transportasyon, health, education, hindi mo yan dapat pinaprivatize. Katulad nitong kuryente. Dapat gobyernong may hawak dyan at pwedeng pukpukin ng taong bayan ng gobyerno pag hindi niya dinideliver ang serbisyo. Pero tayo, privatization, sabi namin, ihinto na ang privatization. So, maliban sa pag-build ng power plants, dapat i-abolish ang WESEP. Ang WESEP ay walang katuturan. Ang kuryente, napaka-importanteng bahagi ng ating buhay, hindi siya dapat nalalagay sa isang merkado na parang kung sino ang highest bidder, siya ang mananalo. Iyon ang presyo ng kuryente natin. Kuryente ito. Kung shampoo lang ang binibenta ng Meralco, kahit presyohan niya yan ng 1,000 pesos, ang ating desisyon ay hindi muna tayo mag-shampoo. Shampoo lang naman yan eh. Gagamit muna tayo ng perla o gugo, di ba? Pero kuryente ito eh. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo na ako magkukuryente ngayong buwan. Kailangan mo yan sa bahay mo, sa pag-aaral ng mga anak mo, o sa negosyo mo. Hindi pwedeng deregulated ang mga ganong industry. So sabi namin, tanggalin ang WESEP. Panglima, dapat ang linisin ang korupsyon at palakasin ang regulasyon. Ang ERC overhaul na yan. Wala katuturan yung ERC na yan. Dapat paalisin na yung lahat ng miyembro dyan na pumayag sa pagtaas ng Meralco. At iba pang mga DIOs, hindi lang Meralco ito. Kaya kawawa ang mga probinsya na hindi natin napapansin. Dahil sila ay pasan-pasan pa rin yung mga karga na iyon. Hindi tumaas sa kanila eh. Pero dahil hindi tayo nakapag-petition at hindi natin alam yung mga issue nila, binayaran nila yun. Kaya kawawa ang mga taga-Pangasinan, kawawa ang mga taga-Baguio, kasi binayaran nila yun. Kaya maganda itong power kasi dapat sana pag may national na power, lahat ng issue hindi lang sa Quezon City, kundi sa mga probinsya sa Visayas at Mindanao, sama pa. Pang-anim, dapat tanggalin siyempre ang automatic pass-through. Hindi pwedeng automatic pass-through. Dapat may hearing. Napaka-importante yan, regulated yan. Dapat hayaan ang mamamayan na kumontra sa application ng Meralco o sino mang DIO dyan sa pag DIO distribution utility, ibig sabihin yun yung Meralco ng mga probinsya.
dapat hindi pwedeng pass-through yan. Dapat may regulation yan. So, sa amin, yun yung mga proseso na aming pinupropose dito sa IBIRA. Pero, gagawa tayo dapat ng mga ng batas regarding this. So, basically, ano ang leksyon sa Meralco? Ang unang leksyon sa laban natin sa Meralco ay ito ay laban ng sambayanang Pilipino. Hindi ito issue lang ng Meralco. Alam niyo bakit? Ang presyo ng kuryente dito sa Metro Manila, pag umakyat yan dito, lahat ng mga factories na nandito sa Maynila, tataas din yung presyo ng kuryente. Kung umaangal si 200 kilowatts, nadagdagan ka ng 10 pesos, 2,000 piso ang nadagdag sa'yo, itong mga factories, hundreds of thousands of kilowatts yan. Ang madadagdag sa kanilang kuryente, 200 million pesos, pwedeng 2 billion pesos. Saan nila ipapasa yan? Sa consumer. Tataas ang presyo ng sapatos, ng damit, at lahat ng kagamitan. That is why a price increase in electricity is inflationary. Tumataas ang inflation. Yan ang problema sa automatic pass-through. Sabi kasi, pag i-automatic pass-through at nalaman later on na mali pala yung pinasang rate, ay mali pala yung 10 pesos, babawiin, i-refund naman daw yan ng consumer. I-refund. 3 taon pa lang, baka hindi mo pa nakahaba ng refund, nakakit pa sa Korte Suprema yan. Pero granting na ma-refund yun. Itong pangalawang tanong, yung tumaas na presyo ng damit, yung tumaas na presyo ng sapatos, may babalik mo ba yun? Hindi na. Nabili mo na yung 1,000 pesos na sapatos eh. Alam nga nang bumalik ka sa SM, sa tindera next year, sabihin mo, mali pala yung kuryente last year. Yung 1,000 dapat 600 lang yun. I-refund mo yung 400 sa akin. Anong sabihin ng tindera sa'yo? Manigas ka. Binili mo na yun eh. Kaya yung sinasabi nilang automatic pass-through, anyway, marirefund naman. Di totoo yun. Hindi mo ma-refund ng inflation at kahit yung refund mismo sa atin, hindi rin ganun ka daling mangyari. So, ang pangalawang leksyon doon sa Meralco, syempre, ay yung punto na ito, pag lumaban pala tayo, pwede rin pala. Sabi nila, napakalakas ng energy. Mahirap labanan yan, mantakin mo. Kung sino-sinong malalaking pamilya ang nandyan sa energy sector, hindi pa natatagumpay kahit sino dyan. Takot lahat ng politiko dyan, takot lahat presidente dyan. Pero pinakita ng taong bayan na meron palang taong bayan na hindi natatakot. At doon tayo nagtagumpay. Hindi dahil sa kung ano pa mang dahilan, dahil nilabanan natin yon. Hindi lang dahil lang sa amin. Kung hindi nag-ingay ang taong bayan doon, mahirap pa ipanalo yun. Yan ang pangalawang leksyon doon. At pangatlo, dahil ito ay panimula pa lang, may mga ilang tayong gains, pero hindi pa tapos yan. Lalo na't hanggat dyan ang isang gobyerno nagpapatupad ng privatization at nagpapatupad ng interes ng malalaking kumpanya instead of sa mamamayan. Ibig sabihin ng leksyon dito, hindi pa tapos ang laban. So ang laban ng power dito sa Quezon City ay hindi laban ng mamamayan sa Quezon City lang. Ito ay laban din ng buong sambayan ng Pilipino. At ang resolusyon ni Konsehal Carl, yan ay hindi